Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang balita po, umaksyon na mga kabida, ito pong Korte Suprema, dito ho sa petisyon ni Vice President Sara Duterte, patungkol ho sa constitutionality po mga kabida, nitong fourth impeachment complaint na isinampa po ng House of Representatives, laban po sa kanya. At ito po yung nakapaloob po mga kabida sa articles of impeachment na itinansmit po ng House, diyan po sa Senado noong Pebrero nitong taon, mga kabida. Umabot po ng almost 4 months bago po umaksyon ito pong SC, kung hindi ako nagkamali, naisampa po yung petisyon ni Vice President Sara Duterte nung Marso o di kaya April, mga kabida. Okay, pero nevertheless, ang importante ho dito, umaksyon po ang SC. Ang kagandahan lang po dito ho sa order po ng SC po mga kabida, ito pong House of Representatives at Senate na-require po na mag-submit ng information, okay, patungkol ho sa impeachment complaint na isinampa po nila, o isinampa po ng House dyan po sa Senate, mga kabida. Tila kung babasahin mo yung order, para bang nagdududa ito pong Korte Suprema, doon ho sa proseso po mga kabida, po, ng impeachment complaint na isinampa po dyan po sa House of Representatives. Mantakin nyo, dinetalye po yung kailan po isinampa, anong oras, kung binasa ba ng mga kongresista yung impeachment complaint bago sila pumirma. Okay, parang ganun Eto, babasahin ko lang po ito pong balita mga kabida ng ABS-CBN at mamaya po mga kabida, i-connect ko to doon ho sa article po ni Rob Rances. Kasi may magandang punto de vista po siya doon sa order po ng SC po mga kabida, laban ho dito sa House at saka sa Senado. Eto muna yung balita ng ABS-CBN. SC orders House, Senate to submit information on Duterte impeachment. Ayan, ito po yung naging laman po ng balita online kahapon po mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po yung balita po ng ABS-CBN bago ho tayo mag-react mga kabida dito ho sa order po ng Supreme Court. The Supreme Court has ordered both chambers of Congress to submit documents and information on the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, including whether House members had time to peruse the charges and the evidence before signing the articles of impeachment transmitted to the Senate. Yun yung sinabi ko po kanina Para bang nagdududa ito pong Korte Suprema sa proseso po ng impeachment complaint na isinampa po makabida ng House of Representatives The Supreme Court issued the order in relation to separate petitions by Vice President Sara Duterte and by Kingdom of Jesus Christ lawyer Israelito Torion questioning the legality of the impeachment proceedings. Ayon. Ito po. Ito yung sinasabi ko po kanina na detailed na mga tanong po ng Korte Suprema sa House of Representatives at ng Senate po, mga kabida. Ganito pong uri po ng hininging information po, mga kabida. Unang-una po mga kabida, gusto pong malaman po ng Korte Suprema, kung sino ang nag-prepare ng draft articles, Pangalawa, whether the draft and evidence were circulated to all House members, and then when the articles were included in the order of business for plenary consideration. And then meron pa po, whether Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with House witnesses or members, And then when the first time impeachment complaints were filed and their status, okay? And how many days had lapsed
from the endorsement for transmittal to the office of the House Speaker and eventually inclusion in the order of business. Ewan ko po kung meron pong ganito po, mga kabida, kasi kung maalala po ninyo, parang rush yun eh. 'Di ba? Parang rush yung pagsampa po nila ng impeachment complaint, diyan po sa Senado, mga kabida. Ewan ko po mga kabida kung meron pong proseso po na nangyari po, kung sinunod ba ng House yung tamang proseso po dito, as required by the Supreme Court, Kasi kung titingnan po natin yung transmittal po, ng articles of impeachment, parang minadali po yun, Unang-una po, in the morning on that particular day, meron pong meeting na nangyari daw, Tapos napag-alaman na lang po, na meron na pong pirmahan na nangyari po, mga kabida. Okay? And then in the afternoon, yung proseso po ng impeachment complaint, kung saan po ay nakakuha po ang House ng at least 115 signatures, At yun, prinoseso na po yun hanggang umabot po sa point, mga kabida, last minute po, i-transmit po ito pong articles of impeachment dyan po sa Senado. At in fact, yung araw na yun yung araw din kung saan nag-adjourn ito pong Senate. Kaya nga hindi ho naisali po sa session. Ito pong pagdating ho ng impeachment complaint o articles of impeachment po, mga kabida, mula sa House papuntang Senate. Kasi hindi ho na-calendar. Biglaan po yun. Bigla kong nag-adjourn ito pong Senate, mga kabida. Kaya nga yung question kung sumunod ba sa proseso, I don't know kung yun yung nangyari po, mga kabida, po. Kaya nga ito po, kung titingnan po natin yung action po ng Korte Suprema, parang duda ko sila dito, mga kabida, Kaya pinasubmit po ito hong House at saka yung Senate ng information, detailed information po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong post po ni Rob Rances. Maganda po ito, mga kabida, kasi unang-una, parang tayo ordinaryong mamamayan, nagtatanong po tayo, lalong-lalo na po dito sa order po ng Korte Suprema, Kung ano kaya ito, bakit po ganito yung question po ng Korte Suprema? Okay, bakit po detalyado yung kanila pong gusto pong malaman about the impeachment, the process, itself. Eto, babasahin ko lang po yung kanyang article. Ang title po dito, mga kabida, is VP Sara Duterte's impeachment now under judicial scrutiny. Ito po. Judicial scrutiny kasi para bang iniimbestigahan po ng Korte Suprema ito pong House, kung paano ho nila prinoseso po itong impeachment complaint, versus the Vice President, po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po yung kanilang article, Maganda po ito. May mga magagandang punto de vista ko dito, mga kabida. I am not a lawyer. I don't pretend to be. But I read this July 8 Supreme Court formal notice of resolution. And as an ordinary citizen trying to make sense of the law, I have questions. Ito yung kanyang tanong at most likely tanong din ito ng mga ordinaryong mamamayan ng Pilipino. Kahit ako po, tanong ko din ito, mga kabida. And if the Supreme Court is asking for document under oath, maybe we should be asking too. Okay? Number 1, was due process followed or shortcutted? Yung due process ba, sinunod ba doon ho sa pagsampa po ng impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente, mga kabida? O na-shortcut po ito, Okay. Yun yung unang tanong, The court is asking, when exactly were the complaints filed? Okay? Who endorsed them? Were they transmitted on time? Every detail. Tinanong po ng Korte Suprema, did VP Sara even get to read the evidence before it was voted on? Kailangan pala, mga kabida, required pala yon bago ho put into voting ito pong impeachment complaint para ho makakuha po sila ng at least 1/3, mga kabida,
ng votes from the total number of members ng House of Representatives, ano po, kailangan mo nang ipaalam sa Vice Presidente ito pong mga asunto, ito pong mga complaints, ano, ginawa po ba yan, ano, ng House of Representatives? Yun yung malaking tanong ko dyan, ano, mga kabida. Which make me ask, if everything was above board, why are these basic questions even being asked by the highest court in the land? Kung sinunod yung proseso at sinunod ang saligang batas, bakit itong mga basic questions, mga kabida, itinanong po ng Korte Suprema? Bakit gusto po nilang malaman po, ano, doon po sa House of Representatives kung sinunod ito pong proseso, ano, mga kabida? Eto, number 2. If the House rush this, why? Kung ito po ay rush po, mga kabida, meaning minadali, ito pong impeachment complaint, ano, versus the Vice President, bakit po? Okay? Ito po yung mga points po, ano, mga kabida. The court also asked, did members of the Congress get enough time to read the charges before they signed? Oh, ang tanong, bago ho pumirma ito pong mga miyembro po ng House of Representatives, lahat-lahat po umabot po ng 200 something, ano? Okay, pero yung initial po nasa 115. Dito na lang po tayo sa 115. Okay? Bago ho sila pumirma, nabasa ba nila itong articles of impeachment o ito pong impeachment complaints, ano? 'Di ba? Mga kabida. Okay? Bigla na lang po tayong bulagay Kasi nga, gaya ng sinabi ko po, ano, in the morning on that particular day, nagmi-meeting pa yon. Tapos, in the afternoon, mga around 1, siguro 2 or 2, napag-alaman na lang po natin na nakuha na po nila yung 115 required votes, ano, mga kabida. Eto, was the complaint evidence-based or politically driven? Ito yung isang tanong din, ano. If the process was not clean, could that mean the goal was conviction, not truth? If it was rush, was it because someone higher up wanted it fast track? Okay, yun yung tanong, ano, mga kabida. Number 3, what happens if the rules were broken? Ano po ang mangyayari kung sakali hong nilabag po ito hong rules, mga kabida, dito ho sa pagsampa po ng impeachment complaint, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte? Ito po yung mga points. Let us say the House failed to transmit on time, or VP Sara wasn't given the chance to respond, or the articles of impeachment were not even reviewed properly by lawmakers. Doesn't that mean the whole impeachment case could collapse on a legal technicality because of procedural abuse? Depende na po yan, ano? Ang pwede hong mag-interpret po dyan at mag-decide po dyan, mga kabida, ito pong Korte Suprema, ano po, na? And if that's the case, who benefits from weaponizing impeachment? And what happens when it backfires, no? Maganda din yung tanong, ano po. Number 4, what is the Supreme Court really signaling here? Ano ba ang gusto pong iparating po, ano, ng Korte Suprema dito ho sa pag-require ho ng SC sa House at saka ng Senate, ano, to immediately submit this information about the impeachment of the Vice President, ano po. Ito yung mga punto po, mga kabida. The court is not just asking for documents. It's demanding sworn explanations on process, dates, endorsements, even committee reports, ano. That's not a routine review. Could this be the court's way of signaling that it sees serious irregularities? Could this be the legal break before a political train wreck? Yun yung tanong po, ano. Number 5, so what now? So kung ganun po, ano na ngayon, mga kabida, ano? They started as an impeachment case against Vice President Sara. But now, it feels like Congress itself is under scrutiny, mga kabida, no?
Ngayon, ito po. The question is no longer just, is she guilty? Hindi na po ito ang tanong ngayon. Ano? Is she guilty? Ano? Ang tanong po ngayon dito, ano? Was she given a fair shot? Did Congress play by the rules? Or did someone try to rig the system? Ito na po yung mga tanong po ngayon. Hindi na po yung guilty ba si VP Sara? Doon po sa confidential funds, mga kabidan. Okay? I'm not a lawyer, but I'm a Filipino. And when the Supreme Court itself starts pulling threads, you have to wonder what's waiting to unravel. Ganda po, ano? Maganda yung article po ni Rob Frances po, mga kabidan. Kaya nga ito pong ginawa po ng Korte Suprema, kahit na medyo matagal, worth waiting naman po ito, mga kabidan, po, na? Parang katulad ito, sa ginawa po ng impeachment court na niremand po nila ito pong articles of impeachment po, mga kabida, para i-review kung meron bang pagkakamali, meron bang nilabag na provision po ng ating saligang batas. Parang ganun din itong order po ng SC po, mga kabida, sa House of Representatives. Ito, yung respond po ng prosecution, mga kabida, babasahin ko lang po sa inyo. Alright? Sinabi po ni Congressman Joel Chua, yung isa sa mga prosecutors po, mga kabida, dito ho sa impeachment trial, laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito yung kanyang sagot. The House of Representatives confirmed receiving the Supreme Court notice on Thursday. Sabi po ni Joel Chua, mga kabida, we will comply with the order of the SC, House Impeachment Prosecutor and Manila 3rd District Representative Joel Chua said. House Secretary General Reginald Velasco asserted the impeachment proceedings complied with the rules, adding the Constitution does not specify how soon complaints should be transmitted to the office of the House Speaker. Immediately, pero wala namang time yun. Parang yun, forthwith yun, di ba? Trial shall proceed forthwith, wala ring timeline. So it's up to the interpretation of the official concern. Sabi po ni Velasco, mga kabida. So yun, magkukomply daw ito pong House of Representatives. At dahil dito, hiningi po nila ngayon itong tulong po, mga kabida, ng Solgen, para ho dito sa kanila pong response, mga kabida, sa notice na ipinadala po, mga kabida, ng Korte Suprema, patungkol ho dito sa petition po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, questioning the legality and the constitutionality po, dito ho sa articles of impeachment na isinampa po, mga kabida, ng House of Representatives, dyan po sa Senado. Abangan po natin ito kasi parang sa akin po very exciting na po ito. Mga kabida? Okay? Ano kayang magiging decision po ng Korte Suprema ho dito? Po? Meron po akong duda ho dito, mga kabida. Now, meron pala akong nabasa, doon po sa statement po ni Attorney Tungol, ang spokesperson po ng impeachment court. Dahil ho dito sa notice po na ipinadala po, mga kabida, ng Korte Suprema, ni isa po sa kanila dyan po sa Senate, bilang impeachment court, hindi ho sila magsasalita patungkol ho sa issues related po sa impeachment trial, o impeachment case versus the Vice President, considering tumatalima po sila dun ho sa rules of sub judice, mga kabida. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.